Samantala nakuna ng UNTV drone ang ilang permanent housing unit sa Tacloban City na hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos itayo 3 taon na makalipas ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Narito ang hataw na balita ni Jeneline Gakit. 8 ngayong Nobyembre ay gugunitain ng mga taga-Tacloban City ang trahedyang sinapit matapos manalasa ang bagyong Yolanda. Bagaman 3 taon na ang nakalipas mula nang bayuhin ng malakas na bagyo ang lungsod, bakas pa rin ang iniwang pinsala ng kalamidad. Sa paglilibot ng UNTV News and Rescue Team sa lugar, napag-alaman na marami pa ring residente ang hindi pa nakakalipat sa permanent shelters dahil hindi pa nakokumpleto ang mga proyekto. Sa ulat ng City Housing Department, mahigit 2,000 pamilya pa lang ang naililipat sa mga permanenteng pabahay. Sa footage ng UNTV drone, makikita ang mga housing unit na hindi pa kompletong istruktura, partikular sa Ridgeview Park 1 and 2 sa Barangay Cabalawan. 2,000 units ang planong itayo ng City Housing Department sa site, ngunit 989 na pamilya pa lamang ang nakakalipat dito. Ang mga nakompleto namang shelters ay hindi pa maaaring tirhan hanggat hindi inirekomenda for occupancy ng City Engineering's Office. Sa tala ng lokal na pamalaan, mahigit 200 pamilya pa ang nananatili sa temporary shelters habang marami pa ang mga nakatira sa danger zones. Our major problem, I think, for Tacloban now is moving these people living in the danger zones doon sa safe area. Kaya nga talagang tinutukan namin yung tubig. Para talagang yung basic services, magkaroon sila at para ma-move sila doon sa kanilang dapat tirahan. Target ng pamalaan na mailipat sa mas ligtas sa lugar hanggang 2018 ang mahigit sa 16,000 pamilya na nakatira sa coastal areas. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban, Leyte.